utol, gugutom tayo. Gawa tayo ng sandwich. Tamang club sandwich o yung mga nabibili natin club sandwich sa mga coffee shop o mga ibang restaurant o sa mga snacks bar. Ito yung pinangako ko sa inyo na gagawa tayong quick snack para sa mga estudyante, sa mga nagugutom dyan, sa mga night worker, sa mga work at home. Instant na snack na meal na mabilis gawin kapag nagugutom kayo. Bali, meron akong lettuce, mga utol. Lagi kami bumibili niyan. Nasa sa inyo, optional nyo lang naman to. Nasa inyo kung anong gusto nyo lettuce. Iceberg, romaine, o itong fresh green lettuce. Tapos may bago. Pampangas best with ham. Ngayon ko lang nakita to. Try natin yan. Itlog, scramble ko yan. Tapos mayonnaise, cheese whiz, tsaka yung Kraft na keso ko. Bali, paghaluin ko yung mayonnaise tsaka ketchup. Mix na. Para parang itsurang Thousand Island. Cheese whiz, di ko na gamitin to. Since light siya eh. Yung cheese lang lalagay natin para mag-melt kasama nung ham sandwich ko. Tong ham, mga utol, cook ham na to eh. Nasa inyo kung gusto nyo i-rinatin o i-fry. Pero pwede sasama naman to sa init eh pagka ginamitan nyo ng pressing toasting machine o kaya ginrill ninyo. Tapos ayan na yung outcome ng mayonnaise tsaka ketchup. Minix ko na, pinaghalo ko na para sa Thousand Island. Kung gusto nyo, patakan nyo rin siya ng Tabasco para may konting kick na anghang. So gamitan natin ng non-stick. Painitin ko lang bahagya lang, konti lang, kahit isang side lang. Papainitan ko yung ham. Tapos isunod natin yung scramble kong itlog. No oil yan ha, parehas no oil ang ginawa ko. So ayan mga utol, yan ang ingredients natin. Yung Thousand Island, ketchup, mayonnaise, pinagalo ko, yung ham na pinainit ko ng konti, tapos may pinato ko ng cheese na hiniwa ko. May cheese na nabibili, yung American cheddar cheese, naka-square na siya. Pero kayong bahala, optional nyo na yun. Tapos cheese whiz or cheese whiz gusto nyo gamitin. Yung omelette, yung 2 leaves of lettuce, tapos 3 paste ng gardenia. So gawin na natin mga utol. Ito, una, isang paste, paira natin lang. Ginawa natin ketchup tsaka mayonnaise mix. Tapos lagay natin yung ham. Tapos lagay natin itong lettuce. Since may liga ko sa lettuce, gagawin natin yan. Tapos yung pangalawa, pairang din natin doon. Tapos patong natin. Uy, nagalaw. Patong natin. Lagyan natin may itlog. Tapos ito naman isa, last base. Sakin natin yan. Mabilisan yan. Kayang-kaya nyong gawin to sa bahay. Kung may mga tira kayong manok, pwede rin. Kasi pwede siyang maging chicken sandwich o club sandwich o bacon. Kung gusto nyo bacon, lagyan nyo ng bacon. Yan mga utol. So press nyo ng konti. Diba? Para na kayo na umorder sa labas. Ngayon, may isa pa akong tuturo sa inyo. Kung wala kayong pressing machine, since kuryente yun, pwede nyong gamitan ng non-stick. Tapos doon nyo i-toast ito. Tuturo ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung isa pang diskarte. Ito mga utol, toasting machine. Diyan nyo siya papainit sa non-stick. Kung wala kayong pang toast machine. Tapos press nyo ng konti. Siyempre. Tapos yung keso dyan, umiinit na rin yun. Nagme-melt na rin yun sa init niyan habang tinatoast nyo. Tapos mga utol, meron pala ako natuklasan. Ito, may Thousand Island pala sa rep. Di ni utol kit tine-check. Pero okay lang yun. Nagawa na natin yung spread natin.
Press-press ng konti. Tapos silip-silip. So, balik rin na natin mga utol. Tingnan natin yung outcome ng pagkaka-toast natin. Yan ang sinasabi ko, di ba? Nakita nyo naman mga utol. Wala kayong toasting machine. Ito na pwede nyo gawin. Non-stick, tapos dyan nyo lang painit. Yan. Press ulit ng konti. Okay na mga utol. Ayan, na-toast ko na. Kabilaan. O, kita nyo naman ha. Yan ang isa sa mga diskarte kung walang pang toast. So, pakita ko sa inyo. I-plating na natin. So, ayan, mga kaibigan. Mga utol, o. Ngayon, hatiin natin. Parang sa mga restaurant. Diba? Ito nyo mga utol. Magkano sa labas yan kung bibilhin ninyo? Diba? Mga club sandwich, mga ano. Ngayon, meron pa akong isang ituturo sa inyo. Since sa bahay, bihira ang mga french fries o kaya time consuming pa yan. Luluto pa ako ng french fries, ganyan-ganyan. Sasamahan natin siya ng kapartner. Alam kong meron kayo nito sa bahay. Papakita ko sa inyo. Kaya ito, chips. Oh, pwede niyo siyang samahan ito. Kaya company. Diba? Oh, yan ang diskarte mga utol. Diba? Oh, walang french fries. Dito tayo sa chips. Potato chips. Kita nyo yan, mga utol? Oh, yan ang kakainin ni Utol Kent ninyo. Magkano to sa labas? Sa akin, siguro mag-gastos nyo lang rito, mga 50. Kita nyo yan, mga utol? Oo, sandwich ni Boss ni Utol Kent, oh. Sarap, laki. Init-init pa. Ito lang si Utol Kent pagka... sarap, mga utol. Sarap yung sandwich ito, eh. Panalo. Kanya lang si Utol Kent niya. Pag hindi ko feel mag-rice, mag-potato, sandwich, okay lang ako. Kahit sa barko, mga utol. Bihira ako magkanin dun pag hindi ko na ano. Lalo na sa hirap ng trabaho, pagtrabaho namin. Ano sir? Ano sir? May late knocks kasi sa barko namin eh. Na tuwing 10 o'clock ng gabi hanggang alas 12. Bukod doon, meron pa sa mga meal para sa mga night shift. So, yung barko lang namin na mayroong ganun na company na nagpapakain tuwing tapos ng trabaho. Yung mga leftovers sa main dining room para sa preparasyon ng pasahero, ibinababa yun para rin sa crew. Sarap, mga ito. Naintindihan mo sinasabi ko. Sarap, no? May chips pa. At may kape pa. Yan na ang brunch ni Ken. Kasi since late na akong gumising, bakasyon eh. 9 o'clock, 10 o'clock. Sunod nito, merienda na or dinner. So, para mga utol, sana may mga natutunan kayo para sa mga anakis ninyo, sa apo ninyo, pambaon, o sa mga nagugutom, sa mga may mga bisita, pwede nyo handa sa kanila to. So, paalam, mga utol, sana may natutunan ulit kayo sa kunting itinuro ni Kent ng mabilisan na 15 minutes meal na snack. Nga mga utol, bagong gupit ang Utol Kent ninyo. Panalo. Medyo kailangan ko atang isauli mga utol yung nabili kong camera. May factory defect siya. Hindi siya nagko-compatible sa Bluetooth ng mga cellphone. Tinatry ko na different cellphone ang ginagamit ko. Tapos nag-auto disconnect yung wifi connections niya. Ngayon yung dalawa, yung action pad tsaka yung camera,
hindi sila compatible, lagi silang nadi-disconnect. Pag ginamit mo yung camera, inalis mo sa action pad, na tatanggal yung nagiging corrupt yung kinukunan mong camera, video. Bali nako-corrupt siya, hindi siya nakakakuha. Pero pag yung camera nakakabit sa action pad, nakakukuha naman, pero kailangan i-reconnect mo pa, connections, ganyan. Parang napakahirap niyang gamitin. So palagay ko may defect talaga siya. Pumunta na rin ako sa YouTube para sa mga easy operation, yung mga ganun, pero wala pa rin talaga. So ngayon on the way tayo sa sa ka-meeting natin. Balik muna tayo rito sa cellphone. Ito muna ang gamitin natin, mga utol. Ngayon nandito ako sa Molino Boulevard, on the way ako doon sa sinasabi ko, sa Cerritos. Under Camellia rin yung Cerritos, dito sa Danghari. Maganda ron. Mga dati pang may ilang taon na rin siguro yun doon, baka 20 years na yun, Cerritos na yun eh. So punta tayo doon, medyo matraffic, pero palagi ko sa stoplight lang to, mga utol. Update ko kayo, kita tayo doon. Few moments later. Yun nga, mga tol. Yes. Bali, andi dito tayo sa Cerritos, part din siya ng Camellia. Dito to sa Danghari, Cavite. So ito ngayon, mga businessman na sinasabi ko sa inyo na tumigil na sa pagbabarko. Unang-una si Utol Boss Arnel Capuli. Kilala niyo na yan, mga utol. Tapos si Albert Padpad. Yan yung kakatigil pa lang sa trabaho. Dahil pinagpalit niya yung business niya. Diba? Oo. Albert Padpad po. Alam niyo naman, ang pagbabarko, pagsisiman, o ang OFW, bihira i-give up ang trabaho niyan mga utol. Kasi nga, dahil sa kinikita, sa sahod. Pero, imagine ninyo, mga utol, kung bakit niya i-give up yun at ipinagpalit sa trabaho niya rito sa business niya. So, ibig sabihin, magandang opportunity yung nagawa niya. Yun, mga utol. Ikukwento ko sa inyo kung paano. Ito na, mga utol. Actually, mahirap ito, interview natin aminin na natin yan. Oh, walayin mo si Albert. Mga utol, kasama ko rin to. Waiter to. Siguro may ilang years, pare? 23 siguro. 23 years sa pagbabarko. Alam niyo naman po, Ako 13 lang. ang sahod namin hindi matatawaran Malaki talaga. kung bakit kami nagpapabalik-balik sa barko. Kahit na Pero, inalila ka. siyempre, hindi porkit nagbabarko kami, meron din kaming iniisip na anong tawag doon, yung another pagkakitaan o pagtrabaho kung para i-give up namin ang pagbabarko kung pagiging OFW. Naghahanap kami ng alternatibo. Baka million views yan. Yun, eto na. Nagkaroon ng pagkakataon na tumigil si Mr. Arnel Capuli. Ako Pangalawa, bagong-bagong pagtigil, si Mr. Albert Pad. Alam niyo po, mga utol, mas lalong nagkaroon kami ng idea sa mga pagbe-business nung nagkaroon ng pandemic. Diba? Yung mga nagkaroon ng pandemic, kung ano-anong business ang pinasok namin. Kaya mas marami ngayon na OFW yung hindi bumalik dahil nag-click ang business nila. Diba, pare? Ngayon, ito si Albert Padpad. Halimbawa ko sa inyo. Magkano sahod natin sa Hindi, halimbawa lang. Malaki ang sahod namin. Hindi mo naman po sa pagmamayabang. 100,000 mahigit. Hindi naman po sa pagmamayabang sa isang buwan. Pero yung sinasahod namin yun, kikitain pa pala rito. Weekly, daily, pwede. Sa Pilipinas. Sipag lang. Sipag at tiyaga kung tawagin. Diba? Daling Ngayon po, saksing buhay po, si Utol Ken Dinyo, tumigil po si Albert Padpad. Last na pagbabarko niya, kailan? Sa bumaba? April 23. Sabay mo. 2023. April 2023. Kailan lang? Umuwi ako July sa atin, pero huli na po yun. Dahil sinuportahan niya na po yung kanyang may bahay sa business nila kasi nga magandang kinikita. Pero ang sasabihin ko lang,
sa mga mahal natin sa buhay na kasama natin, ang hinayang sa sinasahod ng OFW operator. Iba pa rin po pagkasama nyo ang mahal sa buhay na katuwang nyo sa bahay, di ba? Tama, di ba? Kailan pa? Kung pwede naman ngayon. Pero ako hindi ibang usapan yun. Kasi, siyempre, single si Utol Kent ninyo. Saka mahirap sa barko. Hirap. Mahirap. Di ba? Mahirap. Mahirap. Mr. Albert, yung nga palang business mo, ano nga palang business mo? Yung frozen Mitya. meat shop po, Utol. Patama. Location yan sa mga subscriber Cavite, natin dyan sa Cavite tsaka Batangas. Laguna. Laguna. Los Baños. Los Baños is Laguna. Oh, Laguna. Doon po ang branch dyan. Basta Sa mga subscriber natin dyan, nakikita nyo siguro yung business ito. Meron sa sa may Las Piñas dati. Dati, Kaso wala. kaso. Medyo mahina. Yun yung pinagpalit niya na sinasabi ko, yung trabaho niya sa pagiging OFW, no matter how much pa yung kinikita namin dun o sinasahod namin dun, pero kaya pala rito sa Pilipinas kahit daily, weekly. Nagpo 4 times pa, double. Mr. Ranel Capuli. Baka mag-meet shop na lahat yan. Hindi, halimbawa nga. Sama ko na. Yes. Vlog ka dyan. Ang Sumika. kauna-unahan namin kasamahan na tumigil. Hindi, ever since naman, hindi naman ako nagbabalak. Focus ka talaga sa ano. Hindi, ever since magbarko ako, hindi ako mapakali na stay ka sa magtatanda ako sa barko. Kasi sayang yung time, guys. You have, magbabarko ka lang to earn money para you can use it as a capital pag nasa Pilipinas ka. Pero huwag mong ilagay sa isip mo, nagbabarko habang panahon. Kasi yung buhay mo. Minsan ka lang bubuhay eh. You have to enjoy your family. Especially I agree with you. lahat sa atin, may mga pamilya Absolutely kayo. right. Ako, wala akong anak. Correct. So, wala akong masyadong alalahanin sa ganun. But I still want to enjoy myself That's it. dito sa Pilipinas. Kumbaga pinuhunan yung capital lang yung ano, pagiging OFW mo Basta tsaka wala masama pagbabarko. mag-abroad, mag-OFW, basta kuha kayo ng kapital. Ipon lang, mag-gastos ng gastos, o bili ng bili. Masarap ka feeling ang Pamilya. Yun ang At kaya ka lang hanap buhay para saan? Para sa Tsaka pamilya. yung lupang sinilangan mo. lupang Hindi lang, sinilangan. Tanong mo yung mga seaman, bakit ba sila naghahanap buhay? Tsaka Because of OFW. family, tapos siniiwan nila. Oh, di ba? Marami tayong kilalang barko dyan, nagbabarko dyan, mga seaman. Nang tatagal na, ugod-ugod na nagbabarko. Bakit? Dahil sa apo na, hindi na sa asawa, hindi na sa anak. Oo. Apo na. So yan, magpapatuloy yan. Yung apo niya, magkakaroon pa ng anak yan. So kung hindi ka mag-set ng goals mo, kung kayo nakahinto, hindi ka hinto sa barko kasi masisilaw ka sa kinikita mo eh. Kinikita. Pero kung mag-set ka ng mind mo na magbi-business ka, mag-iipon ka, At kapiling mo ang pamilya mo. Pamilya mo. yun yung set mo sa isip mo. Hindi lang- hindi yung sahod sa barko, guys. Pamilya. Kasi yung sahod yan, hindi kamag-anak, maubos ang pera hindi. sa barko. Hmm. Kahit ugod-ugod ka na, nandiyan pa yung pera, so matutokso ka pa rin bumalik. Dito ka pinanganak sa Pilipinas. But if you will think Masarap about business, dito. pwede naman, marami naman dyan sa internet, pwede kayo makapagtanong kung pwede nyo pasukan, may pag-asa ka. Siyempre yung business, hindi ka naman magsisimula ng kikita ka ng malaki. Years yan. As you develop, as you master yung business mo, Yes, meron kang patutunguhan. Yun, Siyempre, you yun have to be tayo. careful sa papasok Tsaka- ng business. Tsaga talaga. O, tsaka guys, yun nga, yung dito, relax ka. Hindi ka kailangan gumising ng ganun kaaga. Wala kang amo. Oh, Ikaw ang amo. Hindi mo isipin, hindi ka magtatrabaho ng araw-araw. Di ba? Unlike sa barko talagang No you choice have ka No na. choice. every day. Yung ko lang sa inyo lahat, mga kasamahan ko, nandiyan kayo sa barko, mag-ipon tayo. Kahit sa, hindi lang sa barko to in general to, ng mga OFW. Ang goal niya dyan, mag-ipon, hindi yung para kita ng pera, uwi, balik, ganun lang. Yun, mga utol. Wala So, kainat na yun. mga utol. Naranasan natin yan. Ilang taon na Ngayon, barko. hindi lang dahil sa usapan tong natin ipapakita ko rin sa inyo yung mga business sa pinutap nila. Either dito, sa mga pictures na nakuha natin o mga na bisita natin doon. Dadalhin ko rin kayo sa business na mga pinutap nila. Tsaka hindi ko naman sinasabi na successful na akong sa business, but I'm still struggling. Pero dito yung opportunity eh. Kasi sa barko, fix yung income mo eh. I mean, siguro tataas ng konti lang.
nakapix na yan. Pero dito, once nakuha mo yung business na napag-aralan mo at yun nga, nag-click ka, masigit pa sa masigit pa sa baka sa Yun. Nasa sarili mong bansa. Yun nga, mga utol. Yun yung, kaya ko ginawa rin yung content na to. Sa Pilipinas. Siguro, para doon sa mga Buhay natin. may asawa o mga kasama natin sa bahay na mga nag-ibang bansa. Kasi, yung iba, nangihinayang sa kinikita. Na which is, kahit naman pala, hindi ka mag-ibang bansa, mas kikitain mo pa ng doble-doble rito. At kasama mo ang pamilya mo na magkakasama kayo, mga utol. Ito na nga, Kanya na tol. kayo minom. Nagpalugaw ang may-ari ng Hindi nyo ako meat shop. napapaya sa inom. Brother, ano masasabi mo sa lugaw? Dapat tanggal ako sa tayo lang, dito. Marihili ako sa lugaw, pero this is one of the best. One of the best. Dapat tanggal. Yun nga mga tol. Bali, tapos na yung conversations namin. Ipapalabas ko sa vlog ko tungkol doon sa mga business namin at sa mga napag-usapan namin. Pupuntahan natin yon, yung business nito na meat shop at yung fish ano yan? Brother, fish ano yun? Makita yung mukha namin Brother, ano yan? Fish ano? Meat shop. Hindi, yung Fish pan. palaisdaan ni Brother Anel Kapuli at ni Hi. so shoutout dyan ha. Huwag niyo kalimutan. Yun nga mga tol, sabi niyo. Yun nga mga to. Yun nga. Subscribe. mga tol. Thank you.